Ayan, magandang umaga. At nandito tayo sa Uyo. Pakaliwa tayo ng Mindanao Avenue. Teka, ang pag-uusapan natin ngayon yung big bike, you know? Wow! Big bike. Maapila po kasi yung mga riders. Parang para daw sa mahirap lang daw itong ano talaga, itong batas. Humihiga pa yung ano. So guys, ganito po yan. Ang big bike po kasi mainit. Sobrang init na ng makina. Kung pipila po siya sa motorcycle lane, mag-o-overheat po yan. Kasi gusto niyan high speed eh. Pero hindi lang po yun, talaga pong mainit siya. At sobrang bigat niya para makipag ka sa yung tawag dito, bubunuin mo yung pila, di ba? Yan ang problema sa hindi pa naman nakaka-experience, no? Sabi nila para sa mahirap lang daw. Teka lang medyo nahihirapan ako talagang overtake sa ganitong buga ng usok. Ayun, no? Kailangan ma-overtake ang kasi ayoko naman mag level 2, matipid tayo sa battery. Mamaya pag-uusapan din natin yung sa battery, no? Ayan, naunahan din natin, mausok eh. So yun, so yung mga naka big bike po kasi, syempre bukod sa mabigat, syempre hindi naman siya design para sa mabagal. At hindi naman ibig sabihin na sobrang kailangan bilisan nila, di ba? Pero ayan, kung nandito siya, okay lang kung maagos yung trapiko. Pero yung yung tipong lang, ito tayo ulit. Guys, ano yan? Broken line. So yun nga, kahit sa parking guys, ang big bike po talagang dapat sa hindi ibig sabihin dahil siya ay mamahalin or kasing presyo niya na ng kotse, dapat sa parking siya ng kotse. Hindi po, maliit po ang birada ng big bike, maliit. So ibig sabihin, kung siya ay pipila sa masikip na parking, subukan niyo pong maglabas ng big bike sa maliit na parking. Tingnan ko kung di kayo pawisan ng gusto, baka sumuko pa nga kayo eh. Ayun, sanayan lang din naman. Kaya lang, siyempre, ba't mo nang papahirapan eh? Sabihin mo, gusto mo yan eh. Talaga naman po, sino ba mga ayaw ng big bike? Sige nga, kahit pa paano dream bike lahat po ng kalalakihan yan. Yung iba, pagkasabi, hindi, okay na ako sa maliit. Okay, sabi mo yan kwento mo yan ako lang po kasi ginagol ko din talaga yan noon pa, dahil mahilig tayo, gusto natin yan, pag-ipunan natin. Tapos malalaman din natin yan kung bakit ganun pala sa batas, no? Na pwede pala yun sa parking yung sasakyan kasi nga So speaking naman po sa battery, sabi ko po, ito, tinitipid ko yung battery. Itong battery ko po baka mamaya po kakalasing ko na, no? At papalitan ko po ng mas mataas na range. Ngayon nga nagtatanong, kala ko sir bibili ka ng kala ko kukuha ka nung umorder ka. Ang tanong, ba't po kukuha nun? Wala naman pong magandang offer. Wala naman pong sinabing makakabawas ako dito, makaka-discount ako dito. Saka kahit na siguro medyo malayo pa rin po presyo kahit pa paano. Dito lang po tayo kasi ito lang po kinakaya natin sa ngayon. Sabihin naka big bike ka nga syempre po iba-iba naman po tayo ng mga finances, di ba? Ayan, yellow pa, pwede pa yan, habol. Kasi tayo, nakabuelo na at malapit na sa gitna. Hindi tayo pwede doon, sudden brake guys, kasi kung meron nakatutok sa likod mo, di sapol ka. Ayan, so actually yung takbo natin okay lang po sa sa mga nandun sa area na yun. Kaya lang dito tayo sa malapit sa bike lane, kasi mamaya pagka naging congested yung traffic,
At least makapunta kagad tayo sa bike lane. Lalapit mo na. So ito may kakanan dito, kaya dito tayo bubuka. See? Ayun, nakasignal naman siya eh. Okay, pasaway. Ayan. Walang helmet. Kasama yung aso. Shoutout sa'yo, boss. Nakuha mo pa mag highway, no? Sabihin lang, tatawid lang. Kahit kailan po yung tatawid lang, hindi po naging dahilan or excuse, no? So ayan, yun nga po, papalit tayo ng battery. Mas mataas lang ng range, no? Parang kailangan ko lang po talaga ng range. Hindi ko naman po kailangan ng maging magmatulin, no? Yung controller nga po, sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman po sana kailangan. Kaya lang talaga nabibitin lang ako. At pag magkaangkas kasi kami, medyo nahihirapan yung hub. So mas possible na mag-init yung hub, masira kagad yung hub kasi hirap siya eh. So pagka gano'n naman, huwag nyo naman pilitin iahon, no? Tulungan nyo na, itulak nyo na. Kasi yung hub, mag-iinit yan. Subukan nyo pong pigilan yung electric fan ninyo kung di po mag-overheat yan. Di ba? Yun lang po yun. So ito, kanina pagbukas ko 8,800 plus na yung mileage natin, yung odometer natin. Pero di ba nag-reset nga po ito ng mga bandang 6,000. So more or less nasa na po siya, 15,000 na, no? Mga ganon. Tama ba mat ko? 14 o 15 ganon. Kasi may mga time na hindi kagad napalitan, ano. So ayun, ang pinakamagandang gagawin ko ngayon ay magpapalit ng battery. Yes! Bakit ko kailangan magpalit ng battery? Kasi meron akong ibang magiging itineraryo, no? Okay naman po itong battery ko sa pangangailangan ko daily. Kasi ano naman siya eh, kita niyo naman po, nakakapagbalikan ako on the side, kahit umikot pa ako ng Regalado, Lagro, galing ng EDSA, Kamuning. Hindi naman po ako basta nalolobat eh. Lalo na pag dire-diretso yung under natin. Kaya okay na okay siya. Pero dahil ayoko ng di ba? Yun talagang e-bike at kahit yung kotse, may anxiety range ka. Yung range anxiety na hindi ka umabot, baka mamaya kailangan pala ng i-charge na, baka pagdating na sa area wala nang pagcha-chargean. Ayun, sa may ganun, di ba? Kaya much better magdagdag talaga ng malaking baterya, no? Tapos ko-compute mo ulit yun kung gaano katagal yung battery yung inaabot, kung ilang range niya. So ipapalit ko more or less or more, no? 100 kilometers na po yung aabutin nun kapag ganyan. Kasi dodobling ko lang po, 30 amperes po yung nakakabit ngayon sa akin. 44 amperes nga po nakalagay sa BMS niya eh. So papalitan natin ng mga 65 to 68 amperes, no? So much better po yun. At the same time, ayan lang, hindi ko naklaro kung ano yung quality ng battery or HC ata tinatawag nila yun. O ba mahusay ito nakita nyo yun, kumat. Parang hindi nakakakita ng electric bike ko. So ayun nga, yung battery kasi meron din po siyang kalidad na mas mataas yung niya, yung parang version, parang ganun, no? So ayan, mamaya pong gabi yan kasi may pasok pa po ako ngayong Sabado. Kailangan ko po munang pag uwi ko po, didiretso po ko doon. Mamaya po mag-video rin tayo kung paano ikabit. At may mga magtatanong pala, sorry. Yung battery ko po ibebenta ko, pasensya na ko, pepresyon ko po ng ng parang third hand no. So pepresyon ko po siya. PM nyo na lang po ako pag gusto nyo po. Pero pasensya na po at kailangan ko rin po kasi pambayad doon sa iniraman natin, ganun lang po yun. Okay lang naman po siya kasi hindi mabenta dahil gagawin ko po siyang backup if ever. Po yan, take it or leave it lang po ako ngayon. Ayun. Ano pa ba? So
Tinan nyo kung ano yung takbuhan natin. Tamang chill lang pag ganitong weekends na may pasok. Teka, natin itong ano. So nakasignal siya ng kanan. Hindi natin alam kung kailan siya kakanan. Tingnan natin to. Kasi minsan may ano dito eh. Ayun, jackpot ka. Pupo yung aso. Ayan, so ano na tayo? Quezon Avenue. Kung ganito lang po yung takbuhan, naku po, kahit na hindi na ako magpalit ng battery guys. Kaya lang yung bigat, may throttle tayo. Hindi tayo nakakapag ganito, yung throttle management. Diba? So kahit pa paano gumagaan yung takbo ng ano natin. Ayan, so 37 seconds. Pagkatapos pa nun, ito pa. So meron pang oras ulit para mga ilang segundo na, na hindi nyo makikita sa numero dyan na mag-go na yung kabila. So ano pa ba ang ating pag-uusapan? So ito nga, after 2 years mahigit nagamit natin to, naarawan, naulanan. So makikita nyo po may mga crack na po yan dyan. Ayan. Pati po dito, actually to kasi lagi po natin tinatapakan tong ano eh, tong flooring. Ayan, may crack. Saka ayun, so far yun lang. Kaya yung goma normal po yan, pwede pong mag-shrink kasi yan eh. Lumiliit po kasi siya dahil pag naarawan, naulanan, ayun. So kaya ano siya, nag-iiba yung ano niya, yung sukat niya. Naka-waste pala to, mga biyahe pala. Wow! Ito ba yun? Hindi ko na matandaan kung ito yun. Oh, your shoes is very very fake, ha? So ito na po, EDSA. So dito sa EDSA, unti-unti po nating pupuntahan ang bike lane. Tayo magpaguno yung kuya, ayun, government vehicle siya. So dito naman na tayo para hindi masyado obvious. Ayan, masyadong reklamo guys. Ako pabor po ko. Yung mga tanong po sa akin, pabor po ko sa NCAP dahil tinan nyo po, tumitungo kayo. Ayaw yung magpasalinya. Ang ganda po tignan guys, parang disiplinado kayo kagad tignan dun sa part na yun, no? Siguro talagang marunong na kayo mag-contest. Dapat kasi marunong kayo sa batas, di ba? Yun lang yun. Okay, so dito na lang po muna at maraming salamat po para may aksidente doon. So ayun, thank you. Ayan o, meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?